this is Fiang, mga kamatis, mga kaibigan, para sa mga hindi nakakaalam. Siya po ang isa sa mga big winner ng PBB, okay? So, pero yung fame niya, hindi niya nakuha yan sa pagkanta. Sa pagti-TikTok, doon niya nakuha. Okay, so for this video, pag-uusapan po natin yung, well, according to the news sources, mga kamats, mga kaibigan, na sold out daw yung concert. Ito, katulad nitong post na to. Sabi dito, sold out 7.5 million total gross for a newbie. She's not even not in a year. Congratulations to our Sophia Young Smith on her successful album launch. Yes, it's an album launch plus it's a concert as well kasi gumawa siya ng konsyerto niya. So for those of you na hindi nakakaalam kung sino ang original singer niyan, si Sarah Geronimo. Okay? So you can make comparison kung gusto nyo kasi ginagawa nyo yan kay J-Bot G at saka kay Skasta Klee, di ba? So ito, well, alam mo kasi bago tayo pumunta dun sa mga clips na pin-prepare ko sa inyo for today's video, I would just like to say na iba kasi yung TikTok famous ka sa you actually have real talent, okay? I'm not saying na walang talent si Fiang, pero hindi pa rin siya parang si Sarah Geronimo or not even close. Or ganito na lang, hindi siya pwedeng Beanie member, okay? Sorry po dun sa mga fans ni Sophia, pero ayaw ko kasing magsinungaling sa inyo kung ano yung nakikita ko. She's very pretty. She's very pretty and she's very famous. Now, mamaya magbibigay ako sa inyo ng comparison kung parang kung nasaan si Fiang in my opinion. Huwag kayong magagalit sa akin, okay? Kaya makagago na lang sa akin. Alam ko, kinontent niya rin to pero iba naman kami ng research Sunod na natin. O yari, ito, si Mika. Siyempre yan, si Mika ng Beanie. Mas magaling yan, of course. Di hamak. Pero wala siya dyan sa level na yan. Kaso, may choice words naman sa kanya mamaya yung isang guest niya. Okay, panoorin na natin yung susunod. Ito, tingnan natin. Ito pa isang sinasabi nila, parang nagli-lip sync daw kasi. Kasi when you watch a Sarah Geronimo concert, kumakanta siya habang sumasayaw. Si Fiang kasi hindi yata kaya yon, okay? And yung ginagawa nila sa ASAP for those individual na hindi masyadong talented. Yes, they have talent pero hindi ganun kalakas yung talent. Okay? So, now, in terms of concert sales kasi, sometime in the mid-May, hindi pa daw siya sold out, 'di ba? Kaso, ito Forever Fiang yung pangalan niya, sabi ng Reddit. Kaso nung nagre-research ako dito, na-sold out naman yung concert. And ABS-CBN mismo ang nagsabi na na-sold out nila yung concert. They wouldn't lie on this kasi nga ma-fact check nyo naman yan sa ticket sales. And pag tinignan nyo yung ticket prices kasi, it is only ranging from 1,000 pesos, okay, 1,000 pesos to, I believe, nasa 4,000 yung pinakamahal. Everyone can afford this. Kasi nga, ang target audience nila dito is yung mga batang fans ni Fiang. Gets nyo? Okay, so Nico David, sabi mo walang talent si Fiang. Hindi ko sinasabing wala siyang talent. Ang sinasabi ko lang, iba yung way niya for the sake of fame, okay? You can liken her to a person named Paris Hilton. Kung mas maganda siguro, bigyan ko na lang kayo ng video nitong si Paris Hilton para magets nyo kung sino siya. Okay, so paano ko ba gagawin to? Ito, so dito muna tayo sa kwarto ko. So, si Paris Hilton po kasi ay isa sa mga popular na entities or ng celebrities nung araw. They are famous for being famous. Si Fiang naman kasi bukod sa maganda siya, charming siya, and nakakatuwa naman talaga siya sa TikTok. Kaso nga lang talaga, yung moves kasi sa TikTok, well, technically anyone or most, mababa lang yung barrier entry, pero maganda kasi siya. So, this is Paris Hilton, mga kamatis, mga kaibigan. Yan po siya. Now, si Paris Hilton was popular because
wala, very charming kasi siya nung una eh. Kaso nag-extend na lang yung brand niya. Halimbawa, ito, gumagawa na siya ng music video. Ito, tingnan nga. Yan. So, 'di ba? So, most of her fans, syempre nag-like diyan, pero yung mga detractors niya, syempre nag-dislike diyan. Ganyan yung popularity ni Fiang at this point in time. It is yet to be proven if she can still improve sa pagkanta niya. Pero, I agree dun sa karamihan ng sinasabi ng mga fans niya. Ikaw na nanonood sa akin na nagdi-dislike agad ng video. I-dislike mo yung video kung fan ka ni Makagago, pero kung fan ka ni Fiang, baka pwede natin pag-usapan. Baka pwede natin pag-usapan, Brad. Please, pag-usapan natin. Pero, ang sinasabi ko kasi, ganito yung fame kasi ni Paris Hilton ay ni Fiang ngayon at this point in time. I'm not saying that she cannot improve. I'm just saying that ganito yung level niya. Sikat siya dahil sikat siya. Sikat siya dahil maganda siya sa TikTok. And yung nag-gravitate towards sa kanya, yung kabataan ngayon na mahilig din mag-TikTok. Nung araw kasi, well, we find Paris Hilton to be very beautiful. Tapos yung best friend niya na si Nicole Richie, na anak ng isang popular na singer. Yung, ano bang kinanta ni Lionel Richie? Nakalimutan ko na. Pero mga, it's all about that, baby. Yun yata, I forgot the songs of Lionel Richie. But my point here is that ganyan yung popularity ni Fiang at this point in time. I'm not saying na hindi mo pwedeng i-monetize yun. Actually, ABS-CBN is monetizing it. Ito nga, Fiang-tastic highlights what went on the Fiang Smith Forever Fiang album. Okay. Fiang Smith shines at the center stage as her heading the Deadlines concert album launch Forever Fiang. So, bukod doon sa concert niya, merong pang mga I think nagbigay din sila ng album dito doon sa mga SVIP, 'di ba? So, sobrang lupit niyan kasi nga bukod sa makikita nila si Fiang for 4,000 pesos only, that's relatively cheap mga kamats, mga kaibigan. For a star like her. Kasi kailangan na nating i-admit yan, mga lods. It is facts already that she is very beautiful. Okay? Okay, so... ay, nako, mamimim na naman tayo nito. So, ang sabi dito ng ABS-CBN, I will read para wala tayong sabit dito kasi galing naman sa kanila to, that this was a sold out concert or very successful. Ibig lang sabihin nun, kino-corroborate niya yung storya na 7.5 million worth ng nanood sa kanya. For all intent and purposes, malamang maraming fan base ang bumili niyan, okay? Teka lang, hanapin natin yung exact quote dito. Okay, so fantastic, began the pre-up show. Next, okay, so ayan. Nandiyan pa daw si Carlos Yulo, si Chloe San Jose, di ba? So talagang all in sila dito. Okay, the Fiang's moment has arrived and she's owning every bit of it. Kasi nga, dati kasi parang hindi siya ganyan ka-active. Ngayon kasi, namomotivate na siya, of course, kasi gusto niyang pasahin yung mga fans niya. She could, pwede siyang tumigil pwede siyang mag-artista na lang, pero she's doing more. Kasi kailangan kasi sa showbiz, triple threat ka. You can sing, you can dance, you can act. So, yung acting prowess niya, we will see in the future, pero yung singing and dancing, ngayon lumalabas yung ganun. Kasi nga, kailangan talaga marami kang ganap sa Parang ako, di ba? Di lang ako debunker. Minsan, nagsa-sideline ako political analyst. Minsan, scientist. Diba? You have to have many hats dito sa social media. Diba? Baka susunod, ako na yung papalit kay Rendon Labador. Diba? Joke lang. Joke lang, shoutout kay Rendon na natanggal agad. So, sinasabi dito sa na to, dito sa na to, na sobrang successful daw nito. It was a success. Yun yung isang adjective na pinalabas dito sa article na to. Okay, so now kasi meron akong ipapanood sa inyo. Ito yung interview with Regine Velasquez. Ito, pakinggan natin yung advice ni Regine. Gusto ko lang sabihin sa'yo, I know singing is a new thing for you. Yun. And sometimes parang nakaka-overwhelm. Minsan parang medyo natatakot ka because it's a new thing. Pero ang gusto kong sabihin sa'yo, ang pagkanta is a skill. Yun, okay. So,
Pakinggan nyo ha. Dancing, writing, Napapractice. kahit yung sports, it's a Yan. skill. Ibig sabihin, natututunan siya. Napapractice. At kung isa sa puso mo at isa sa isip mo ang pagpapractice, pwede kang maging magaling na magaling na magaling. Well, in my opinion, it's a good advice from Regine Velasquez. Pero kung ilalagay ko yung sa salitang Nico David, pre-practice pa. Pre-practice mo, pre! Well, kasi nga syempre, si Regine Velasquez yan. I mean, yeah, yung pagkakasabi ko, it's for entertainment purposes lang. Huwag nyo isipin na dinidis ko si Fiang. Ang sinasabi ko lang, kung that is a very good advice from the one of the greatest singers dito sa Pilipinas. Actually, she might be even the GOAT, di ba? Of this generation sa mga kumakanta, di ba? Greatest of all time, Regine Velasquez. Sinabihan ka na practice pa. Anyway, mga kamalds, mga kaibigan, after all of this is said and done, I just wanna congratulate Fiang. Okay, palakpakan natin siya. Bakit? Kasi she's doing so much more para sa mga fans niya. Totoo lang, paldo na yan sa buhay kahit wala yan. Pero siguro na sinabi ng management niya na kung gusto mo ng staying power dito, you have to do more. And she's doing more for her fans. So, kayo, ikaw na nanonood sa akin at wag mo munang i-dislike, Brad. Ma'am, wait lang. Pakinggan mo yung sinasabi ko. It's an honest criticism sa kanya na she needs more practice if she wants to, to take it to the next level. And good luck. Malayo pa, hindi lang isang kilometrong layo yung tatahakin niya. Marami pang kilometro. Dadaling ko ang lahat upang sa huli ay tayo. Yun lang. Gaya mga lods.